Philippines, grabe. Hello po, good morning po sa ating lahat. And ayan, so masaya tayong magkita-kita at ang Panginoon ang nagdulot na tayo magsama-sama. Salamat sa magandang weather. Salamat kay Pastor Alvin for leading us in worship and for Ate Chris for the energy. Walang sa kuhugutin yung energy pero at sa mga nag-testify no, sa kabutihan ng Panginoon. This September, tayo po ay ating nasa series na pinamagatang World of Words. Ngayon, nung past 2 weeks, no, pinag-usapan natin yan with Pastor Sur. Siya yung nag-share sa atin. And kung di naman tayo naka-attend ng mga service na yun, meron tayong recording, I think, nasa YouTube natin yan. Tama po ba? Yun, nandun doon. So, pwede nating balik-balikan. So, ito yung pinag-usapan natin. And today, on our third week na po ng September, na lang, October na. Tapos, Pasko na. Tapos, 2024 na. Uy, Lord, grabe. So, 30 plus years, ni Ate Ellen at ni Ate Chris. So, magkaka-age na po tayo. 30 plus na din ako. Di mo alam kung nasa dulo, nasa gitna. Basta 30 plus tayo lahat. Ayan. Si Kuya A, 40 plus. 40 plus. Ayan. Napakabilis ng panahon. And on our third week naman, talking about taming the tongue, no? Or taming word of words. So we will be talking about words. Sige po, next slide. Yun yung mga pinag-uusapan natin, kung paano tayo nagke-create ng mga realidad gamit ang ating mga salita. Or gumagawa tayo ng mga mundo gamit ang ating salita, no? Napaka-powerful ng words. Kasi everything was, oo nga, meron pala akong clicker. Sabi ko next. And so, si God ginawa ang lahat gamit ang kanyang salita. Beginning, sabi ni God, no, let there be light. Let there be everything. Tapos, nangyari siya. Sa atin po, hindi man tayo parang, okay, wala akong pera ngayon. Let there be money. Sana, no? May ganun, no? Let there be house and lot. Let there be something, ganyan. Let there be a degree or assignment sa homework, ganyan. Kung pwede lang, pero hindi ganun yung nangyayari sa atin. That we are creating is when we say something, no? Nagkikreate siya ng realidad tao sa paligid natin, mga pamilya natin, or even guro, mga teachers, or katrabaho. Minsan, nasabi sa'yo at mga bagay na hindi ganun kaganda, we think na yun yung nagiging realidad natin. Na you're weak, mahina ka, hindi ka na-aasenso, hindi ka na magbabago, hindi mo kaya yan. You are not capable, you are not good enough, you will never be good enough, hindi ka mahal. Madaming sinasabi ang mga tao sa paligid natin. Minsan pag nagkakamali tayo, minsan kumbaga there's a lot of words. And because of those words, dahil sa mga salitang iyon, nagkikreate tayo ng realidad. Minsan ayaw nating tanggapin na, ay, hindi naman totoo yan, ganyan. Pero yung actions pala natin, nalilimitahan tayo nung mga salitang iyon. So yun, yung nagiging, kumbaga yun ang mga pinag-uusapan natin for the past 2 weeks, creating reality. Hindi man katulad nung sa Marvel na mayroong different realities and multiverse. No? Parang ganun din no? Kasi iba't ibang tao, iba't iba ang reality na ginagalawan nila. At yun ay nakadepende sa mga words na sinasabi nila sa isip nila o sinasabi ng mga tao sa kanila. So ano ang sinasabi naman ng Panginoon sa atin regarding words? So today we will be talking about, meron pala talaga nito, taming the tongue. So, grabe yung pagtitim niya sa tongue niyo. may barbed wire. Alright, so we will be reading from James. Can we all stand? Sige po, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, itself set on fire by hell. All kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures
are being tamed and have been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. The tongue, we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? Can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither spring produce fresh water. Let's pray. Father God, we thank you for this morning. We thank you for everyone, God, na site and even online. Dalangin po namin, Lord, ang pagsama mo sa amin at buksan mo nawa ang aming mga puso sa iyong salita ngayong umaga. Let your Holy Spirit do your work, O God. Tanggalin mo lahat ng mga hadlang sa amin ngayon, mga gumagambala sa aming mga puso at isip. Panginoon, we just want to lay it down your feet, Lord, at binibigay po namin sa iyo lahat ng aming alalahanin. At tulungan mo kami na makapakinig at mabago ng iyong salita. Tago mo, Lord God, ang iyong lingkod sa iyong likuran at patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin. We bless you, God. We pray this in Jesus' name. Amen. Sige po, pwede po tayong umupo. Ayan. So, ang text po natin ngayon ay nanggaling sa James. It's about taming the tongue. Sino rito may mga alaga? Asong mataba, buntot ay mahaba. May mga alaga, no? Cats, dogs. Merong 3 dogs. Merong may alagang, wala naman, pusa. Maraming pusa sila, Ate Pre at Pipoy. Pastor Pipoy, marami silang nasa atin. Kapag uusapan natin is papaano mo sila, ay papaano natin mapapaamo, tame ang ating mga dila. No? Kung yung mga hayop daw ay usually ba yung mga dogs, it's actually kahit yung mga cats din ata eh. Pati ibon, no? Pag tinitrain sila, usually may mga rewards sila. And by that, okay. By that, doon sila napapumusunod, no? Ngayon, papaano naman natin magagawa iyon sa ating mga dila? Ano, Kuya Atan? Yung dila napapaamo? Sumunod ka sa akin. Ang hirap, no? Paano natin mapapaamo ang ating mga dila? So, mga ilang bagay lang that I will share regarding doon sa text na binasa natin. Una is this. There is power in our tongue. There is power. Totoo yan. Kanina kasi binabanggit natin na yung mga salita natin ay nagkikreate ng mga mundo at ng mga realidad sa mga tao at even sa sarili natin. Kaya mayroong kapangyarihan ang ating mga dila. Sabi dito, ayan, kapag yung dila daw ay iyong napasunod, sobrang liit na bagay, sobrang liit na parte ng katawan. Ganyan lang kalaki siguro, depende sa dila. Pero, once napasunod mo daw yun, napasunod mo yung buong katawan ng tao. Yung words natin, kasi parang minsan may mga bagay na akala natin pag maliit lang, ay, ano lang yan, konti lang yung ambag, no? Pero hindi, kasi sabi ng verse natin, no, meron ding mga, yung beats na nilalagay sa mouth ng mga kabayo. Ayan. Because of that, nakokontrol yung direksyon ng isang kabayo. Kaya mag-control ng kabayo nang wala iyan. No, parang, paano mo yung ulo, no? Hiyat mo dito. Dito ka. Hindi pwede kasi ang lakas ng kabayo. Di ba? Ano yung lakas ng kabayo? Ang tawag? Horsepower. Di ba? Sobrang lakas niya. Pag nasipa ka niyan, tatalsik ka talaga. But because of this something, this bit na nasa kanyang bibig, napapasunod ang kabayo at pwede mo siyang dalhin kung saan man siya, saan mo siya gustong pumunta. Kaliwa, kanan, ganun. Okay? So, inahatak niya nandito yan sa kanyang bibig. Yung beat sa mouth ng mga kabayo. And meron pang isang bagay, tawag naman is yung rudder. Alam niyo yung rudder? No? I'd rather have... Kumanta. Akala ko na una yung ano yun ko. Pero ito pala yun. At dito nakakonekta ata yung bilog na yun eh. So yung rudder, yung malaking barko, sobrang laki niyan, maliit lang din yung rudder na yan. Pero malaking kumpara sa tao. Pero maliit kumpara sa barko. But because of kayang mag-decide ng direction kung saan pupunta ang barko. Kaliwa ka ba? Kakanan ka ba? O babanggain mo ba yung mga ship doon sa China? South China Sea pala. Alright? No? So, these things, they are small, but
they can control bigger things like yung kabayo nga at even itong um, sheep. Ano? At sabi ng Bible, kanina sabi ni James, ganun din daw ang ating dila. The point of this passage is that may mga bagay na kahit maliit, tignan, ito pala yung nagbibigay ng control doon sa mga malalaking bagay. No? Minsan, mas mahirap, minsan hindi natin pinapansin kung ano yung mga lumalabas sa ating bibig. O minsan, nasabi na natin, tapos saka tayo magkakaroon ng regret. Na, ay, nasabi ko, ay, sorry. Ay, okay, hindi ko na mabawi, ganyan. Pero minsan yung mga salita na iyon, na nasabi natin, nakakadulot ng at ng something at ibang bagay pa or negative emotion sa mga tao sa paligid natin. I used to ano ba? I used to talk back with my parents, parang actually kay mama. Kasi kay papa medyo pag hindi ko makasagot eh. Masagot ka? Usually kay mama, ganyan, nagkakasagutan kami. And niregret ko or pinagsisihan ko yung mga nasabi ko nung sumagot ako sa nanay ko na. Pero bata, I was very young at that time. And I think, hindi lang siguro, meron tayong mga kanya-kanyang karanasan na meron tayong nasabing mga bagay na gusto nating pagsisihan. O kaya parang naiisip natin na kung pwede ko lang sanang bawiin. Ano? Ayan. Sabi dito, kung yung ating tongue daw ay isang bit, yung parang sa kabayo, o yung rudder, papaano natin siya nakokontrol or sino nga ba ang may control ng ating bibig or ng dila? No? May mga tao na di nila kinokontrol. May mga tao na hindi nila ito kinokontrol. Kung ano lang yung sinasabi nila, sige. Ano lang, malaya akong sabihin ang lahat ng gusto ko. It's a free country. Say whatever I want. No? Actually, very evident yan ngayon. And even sa media, yung mga content creator, and even yung mga mainstream media, di ba? Ano lang yung sinasabi. And parang nino-normalize na lang lahat ng salita na hindi maganda. Halimbawa, unang-una na din yung pagmumura. No? Parang wala na lang eh, kasi nino-normalize na. Censored pa yan sa mga TV, sa mga show, bawal, ganyan. Pero ngayon yung mga content, yung mga YouTuber or vlogger or mga ano ba yun? Sa Facebook, mga influencer pala, ang tawag sa kanila. Ngayon, wala na. Isi-isi na lang sa kanila. So, ibig sabihin, they are setting the stage for everyone na nanonood. Hindi naman restricted eh. May bata, may matanda, kasi may sobrang bata. To the point na, okay, normal lang magmura. Go lang. Mura lang kayo. No? Yun yung nakakalungkot. Nakakalungkot na there are people na hindi nila nakikitaan ng pangangailangan na kontrolin ang kanilang mga sinasabi. No? So, kanino ba dapat nating ibigay ang control ng ating mga dila? No? Yung iba, they are controlled with emotions. Nagalit, ay, ito. Tutut. No? I believe na the control of our tongue, we must surrender it to God who dwells in us. Amen? No? Sabi rin dito, the tongue is a fire, a world of unrighteousness. No? Kung papaano raw na kayang magsimula ng apoy sa batan dahil lang sa isang spark ng fire. Ganong kaliit. Tapos kaya niyang magkaroon ng forest fire. Alright? Ganon din daw yung dila natin na sobrang powerful niya na kaya mong sumira or mag-create ng input sa isang tao, kaya mong baguhin yung programming ng kanyang ng mind niya, ng paniniwala niya, beliefs, buhay niya at sa sarili niya. No? Naalala ko when I was younger, ayan. Madalas ako niya, nakikipag-away, nakikipagsagot. Madalas kaaway ko yung kapatid, ate ko. Yan. So 7 years kaming agwat, 30 plus din siya. So, ayun, madalas nag-away kami. Minsan, nagkakasakalan, ganyan. Pero, minsan nagigilty ako kasi babae yung ate ko. So, malaki siya. Pero nagigilty ako pag nasaktan ko siya. So, ang ginagawa ko nun, gusto ko siyang saktan gamit ang aking salita. So, mumurahan kami ng wagas, ganyan. Tapos, sabihan ko siya ng mga sasakit na mga bad words, ganun. Tapos parang yun yung way ko na mabawian siya.
At nakita ko, nadala ko yun hanggang sa pag high school, ganyan, na there are times na I want to hold back, na ayokong manuntok, away talaga ng physical. So, ginagawa ko is I want to hurt people o yung kaaway sa akin or what, gamit yung salita. No? Ganun siya ka-powerful na pwede kong ilabas yung galit ko na talagang sasaktan kita ng salita ko. No? Naranasan nyo ng manakit gamit ng inyong salita with intention, with intent, with killing intent. Parang ganun yung ano. So ayun, madami akong sinasabi sa kanya. And nakita ko din na kaya pala ganun din ako. Is because inung ako din ay lumalaki. I mean, tumatanda. Hindi lumaki. Nung tumatanda, ay ganun din yung mga nababanggit sa akin. Maybe hindi naman ganun ka-mean yung, I mean, hindi naman siguro bad yung intent ng parents, halimbawa sa akin. Pero, bihira ako makatanggap ng mga affirmation, bihira ako makatanggap ng congratulations or salamat or appreciation sa family. Laging, sa lahat ng parang normal lang gumawa ka ng tama. Pag nagkamali ka, yun yung sisitahin. Kasi hindi normal yun. So lagi, bukod sa sita, ganyan. A lot of times, di ko alam kung lahat ba dumaan sa ganong season. Parang gusto mo nang lumayas ba? Usong-uso pa yung mga ng mga lumalayas. No? Parang, so kumbaga doon na-build ako at nakita ko yung power ng tongue na even until now, there are times na whenever I experience or I receive the same word na ng aking parents halimbawa, bumabalik sa akin yung pain nung and nagkikreate siya ng reality sa akin na, siguro nga baka hindi ko talaga kaya. Ay, nahirapan ako, kumbaga naging effect sa akin, nahirapan ako maging decisive sa mga bagay-bagay. Like, I have to ask for affirmation, ganyan. Kasi, hindi ako nasanay na mag-decide. Kasi bawat decision ko noon, parang lahat lagi mali. Ano ba yan? Yan na naman ginagawa mo. Ano ba yan? Tapos lalakad ka sa mall, uy, makabasag ka dyan. Mag-ingat ka, hindi ka makakauwi. Simpleng bagay, but really simple words, but it really create a reality in me. No? Siguro, eventually ko lang, eventually, nung nakilala ako, nagkaroon ng awareness na, hindi pala ganun yung realidad ko dapat. To the pastor that leads me, sila at Pastor Joanne, si Pastor Patrick, sila Ate Eliza, Pastor Eliza, and everyone nakasama namin dun sa Kay Alpha sa campus ministry natin. Doon ako natuto paano na mag-decide. Kaya ko pala mag-decide. Kaya ko pala mag-lead. No? But because of that, so kumbaga, doon ako kahit paano nakabawi. So again, another manifestation ng words na kung meron ding mga positive, there are people who believes, there are people na nag-encourage, may mga tao na nagsabi na kaya ko yan, kaya ko gawin, nagawa ko siya. No? Ganun din po sa atin, ganun ka-powerful yung, ako ba yun? Ayan. Yung ating tongue. Ayan, sabi dito sa pleasant words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the bones. Gano ba tayo maglabas ng mga salita sa ating bibig? No? Ano yung common? Kuya ata, normal naman magmura eh. Hindi ko naman ibig sabihin na ano sila eh, masama sila eh. Basta expression ko lang yun. Sanay lang ako na ganun. Na bawat laglag, parang ganun. Normal lang sa akin to. No? Sana makita natin na yung words na lumalabas sa atin, una, maybe na-experience natin na normal lang yan, ginagawa sa atin, sinasabi sa atin. Pero sana yung words natin ay makadulot ng sweetness para sa mga tao sa paligid natin. Napaka-bitter ng mundo natin. Ano lang ba yung magdagdag tayo ng kaunting pulot-pukyutan? Honeycomb? Alright? Magbigay tamis sa mga tao sa paligid natin. Ang sabi rin dito, death and life are in the power of the tongue and to get its fruit. Death and life, yung gaya nga ng sabi natin kanina, no? Pwede kang makasira ng buhay gamit ng iyong salita. Pwede ka rin makapag-build up. Pwede mo rin ma-encourage, pwede mo rin matulungan yung isang at sabihin sa kanya na kaya niya at may plano ang Diyos para sa kanya. No?
how beautiful it is na yung ating mundo ay maging ganon. That people will really say words, hindi lang para i-please ka kasi bibili ka ng, kunyari sa case ko, bili ka insurance, no? So pagpapagandang salita. Hindi naman dahil lang doon, but because you really meant it. You really mean it, no? Gusto mo talaga sa kanila yon. Kasi alam mo, yun yung dapat mong sabihin kasi yung sinasabi ng Panginoon. No? Next. So, the power of, the tongue. Ayan. Use the power of the tongue to people. Hindi natin sabihin na pag may nasa burol, tapos sabihin mo, mabuhay ka. Yung ka-literal to. To bring life is that there are a lot of people discouraged. Wala na silang hope. They are hopeless. There are people na feeling nila wala nang mangyayari sa buhay nila. So what if we bring life to them? No? By encouraging them, by extending the hope that we have from Jesus. Use our tongue. Use the power of the tongue. Again, powerful ang tongue natin. Saan mo siya gustong gamitin? Makasira o para makapagbigay ng buhay para sa iba. No? Pangalawang bagay about sa binasa natin, sabi, difficulty in taming the tongue. Meron daw difficulty or struggle sa pagbibuild or sa pag-tame natin ng tongue. Sabi dito, all kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind, but no human being can tame the tongue. Wala daw sino mang tao ang kayang paamuin ang kanyang bibig. Ayan ang point na pinag-uusapan natin. Wala naman palang tao. Ano? Eto, sabi din lahat daw halos napaamon ng tao. Naranasan nyo naman magpaamon ng iba dog yung kaya yung paamon. Paano pag crocodile yan? Parang nakakatakot, no? Or minsan even yung cobra. May mga ang tawag sa kanila? Mga yung may tugtog tapos papaamoy nila yung mga king cobra. Hindi ko kaya yan. Yung iba naman meron sila nag-alaga sila ng lion. Like from the day na mga baby pa lang, kaya nila na paamot, napapasunod nila yan. No? Pero despite mga tao ay may abilidad na kayang paamuin yung malalaking beast na ito, may mga delikado or extremely dangerous beasts of the earth, despite that, sabi ng Bible, wala daw sino mang tao ang kayang mag-tame ng kanyang tongue. No? But this is our encouragement. Taming the tongue may be difficult, but it's not impossible. Mamaya makikita natin yan. No? Mahirap man, may hardship man sa pag-tame natin ng ating dila or ng ating mga salita, hindi pa rin yan imposible. Hindi ko alam kung na-experience yun na kontrolin yung inyong mga salita. There was a time when I was a kid na nagmumura ako or napapamura ako kasi ginagagaya ko yung iba. Pinupukpok ko yung bibig ko. Ay! Hindi ko alam kung na-experience yung ganong klaseng, ang tawag doon, mannerism, yes. Thank you. Naranasan niyo ba yung ganon? Pinupukpok, kasi may dura po. May mga ganon paniniwala. Hindi ko alam. Tapos kakapakan mo pa. Totoo, may mga ganon na nadala ko siya ng high school na whenever na may nasasabi akong hindi maganda, nakakapagmura, pinupukpok ko yung bibig ko. No? Hanggang sa dumating sa panahon na third year, fourth year, pag-graduate na ako, pa-college na ako, no, parang wala nang pukpok, ganyan. Parang, sige, murahan tayo, ganyan. Tapos dumating pa ako sa grupo ng mga mahilig sa computer games at sa kanila, normal yung trash talk, normal yung mumura. No? Enjoy lang sila sa pagmumura nila. Alright? Actually, yun lang yung nababanggit natin, pero we are not limited doon sa saying curse words o sa pagmumura. No? Ang pagmumura ay isa lamang sa mga bagay na lumalabas sa bibig natin na hindi nakakalugod sa Panginoon, nakalulugod sa Panginoon, na hindi nakakapag-build up o hindi nakakatulong sa ibang tao. Isa lang yun, yung pagmumura. There's a lot of things. Merong gossip, merong paninirang puri, yung talagang sisiraan mo yung tao, sasaktan mo sila. Hindi mo kailangan magmura para makasakit ka ng tao eh. No? Yung cursing words,
No? So ang goal natin, ang sinasabi natin dito is the words that our mouth. Is it really building up or tearing down people? Question is, have you been successful or have you na-try na ba natin na i-tame yung ating tongue? Na-try na ba natin na paamuhin? Papakainin kita ng matamis ngayon. Susunod ka ngayon sa akin. No? Na-try na ba natin or naging successful ba tayo? Ayaw mo naman. Ayan. Another thing, sabi dito, bukod sa difficulty, meron ding tendency yung ating mga dila. Sabi rin sa binasa natin, sabi niya, with the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come cursing. Ang hirap, no, na yung ating mga bibig ay para magpuri sa Panginoon. Lord, salamat. Thank you, Lord. Lord, you are great. Lord, sinasamba kita. Bini-bless kita, Lord. Wino-worship kita. Pero at pag-uwi, ay, yung lahat, mga bobo, ganyan, lahat na, no? Nag-degrade na ng tao. Yung unang panahon, isa sa mga pelikulang madalas na, na sa mga nanay, ba sila, tapos atin simbahan, tapos parang, parang kakasimba sila. Pag-uwi, ayun ka na naman, kakasimba ko lang. Di ba? Ganun yung at ako, naranasan ko siya sa buhay namin. Kasi pasaway din kami. So after magsimba, parang di ko alam, nag-away kami magkakapatid. Tapos magagalit yung nanay ko, tapos sabihin niya, kakasimba ko lang. Yung gano'n na, kumbaga, normal sa bahay namin yung pagmumura and sobrang hindi umaalingaso. Ang tawag doon, na maririnig mo talaga sa aming bahay at tahanan yung ganun dati. Sigawan, almusal, ay sigaw. Ayan. So, ayan yung mga palabas, ganyan. Kumbaga pabago-bago yung salita natin. And hindi lang yan tungkol sa dila natin, even tayo mismo. Yung mga kamay natin ginagamit magpuri sa Panginoon. Ito rin yung ginagamit natin para magkasala tayo. Makapanakit ng tao at magkasala sa Diyos. No? So there's inconsistency sa atin. No? At sabi ni James, this should not be. Sabi mo nga, this should not be. Hindi maaari. Hindi payag. Ako, di payag. No? Kaya ito yung mga Chinese. Di payag. Dapat ganun tayo determined and firm. Sabihin natin, yung ganda na hindi dapat ganito. Kung nararanasan natin siya, magkaroon tayo ng determination na, Lord, hindi dapat ganito. Hindi ako dapat ganito. No? This should not be. Tapos biglang hindi to. Nagmura ulit. Alright? Sabi dito, our tongue must be consistent with our lives as children of God. Ang main basis natin is our life as child of God. No? Hindi yung mga actually nabanggit kahapon yung sa conference na pinuntahan namin, sabi ng speaker, parang na-reflect ko doon na no ministry, no credentials can be more important than your personal relationship with God. No? Yun yung pinakamagiging basihan natin. Hindi dahil kaya ka ganyan magsalita kasi Christian ako, kasi pastor ako dapat di ako ganyan magsalita. Kundi, kaya ako ganito magsalita kasi anak ako ng Panginoon eh. It's about relationship, hindi about sa position, hindi about sa status mo, no? Dapat consistent yung buhay natin, yung salita natin sa buhay natin. Mahirap kasing maniwala din kapag tayo nag-share, tapos iba naman pala yung buhay natin. So parang lip service lang din tayo na huwag kayong makikiapid. Tapos siya pala yung merong huwag kayong magnanakaw, nangungupit naman pala. No? Walk the talk, dapat tayo, ganun din. No? Mamuhay tayo ayon doon. Kumbaga yung ating mga dila must be consistent. Yung mga words pantay doon sa ating paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. Doon nanggagaling yun. No? Hindi siya sariling effort, hindi siya parang, kailangan ko lang kasing ngayon magbait-baitan kasi Sunday ngayon. So, magbabawas. I have a friend na gano'n na magbabawas daw siya ng kasalanan.
So every Sunday, babawas siya ng kasalanan. Then Monday to Saturday, magungolekta na naman siya ng kasalanan. Yun yung paniniwala na. Minsan siguro, hindi man natin sinasabi verbally, by words natin, pero hindi natin. For Monday to Saturday, gagawa tayo ng mga bagay na hindi nakakatuwa sa Panginoon. Lord, simba ko, Lord, kasi gusto kong linisin yung sarili ko. Parang naligo lang, once a week lang naliligo, no? Hirap nun. Alright? Okay. Yun. So, mga bagay lang na pwede nating makuha, bukod sa mga nabanggit natin kanina. Ano yung una? Power of the tongue, the difficult, and then the inconsistency of the tongue. Merong existing na inconsistency. So, 3 things that I wanted to share again. Sabi dito, to tame the tongue is to tame the heart. Sabi kanina, di ba? Wala daw sino man tao ang makakapag-tame ng kanyang dila. Pero yung pagtitame ng dila natin ay nanggagaling sa pagtitame o pagpapaamo ng ating puso. Sa puso, nagsisimula ang lahat. Sabi sa Luke, a good man brings good things out of the good stored up in his heart. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Kung madalas mga negatibong salita ang lumalabas sa atin, baka yun ang pumupuno sa ating puso. Baka dahil sa mga experiences natin, o baka dahil sa mga salitang sinasabi sa atin, nagkikreate siya napupuno tayo ng pain, ng hurt, ng disappointment, ng discouragement, ng hopelessness. And yun yung, kumbaga naglilik siya, umaapaw siya, lumalabas siya sa atin. Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. No? Kaya hirap din sabihin na, hindi, nakasanayan ko lang talaga magmura. Baka kasi, yun pala yung input natin. Kasi kung ano yung pinapasok mo sa iyo, yun din yung mailalabas mo. Diba? Paano pagka mayroon tayong kapihan dyan, sa mga, para gusto magkape, may kape tayo dyan, nag-promote. Paglagay ka dyan ng kumuha, so, ano yung lalabas? Kape. Di naman magiging tubig yan. Kay Lord pala, magiging wine. Water into wine. No, kung ano yung ini-input natin. Paano tayo magkakaroon ng mga salita na nakaka-encourage sa iba if we are not inputting or hindi natin tayo naglalagay ng mga bagay salita na galing sa Panginoon. Kung ang paligid talaga natin, pinupuno ka palagi ng discouragement ka, sinisira ka at kung ano-ano pang sinasabi, minsan yun na yung naglilik sa atin. No? That's why we need God. We need people that can really encourage us kung matutulungan tayo na matame ang ating mga dila. No? Sabi din dito, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Keep your mouth free of perversity. Keep your talk from your lips. Guard your heart. No? Lahat ng ginagawa natin, even yung mga salita, nanggagaling sa ating mga puso. No? Minsan, yung puso natin, parang hindi naka-guard. Parang siya yung nagre-react sa lahat. Lahat ng decision natin naka-base sa emotion. No? Nararamdaman natin. Sabi nga ng sex bomb, mga pinalaki ng sex bomb dito, kung ano ang nasa puso mo. So, laban o bawi lang. Alright? Okay. Kumbaga, we need to guard our heart above all else. Lahat ng bagay na ginagawa natin ay galing doon. And again, even our tongue. Yung pagtitame ng ating tongue ay nanggagaling din sa ating puso. Ito rin yung sabi kanina, death and life are in the power of the tongue. Okay? Sabi ng desiring God, sabi niya dito, the subduing of the heart leads to the humility within leads to humility expressed. We need to subdue our heart first. No? Minsan doon nanggagaling yun sa puso talaga natin. It's a heart issue. Actually, every sin na ginagawa natin at ng kasalanan, galing yan sa puso natin. Na meron tayong itinatagong desire na hindi maganda sa Panginoon. And that's why we need God to deal with our hearts. Na ang Panginoon yung magbabago ng puso natin. Minsan, we can focus on yung pagbabagong panlabas, yung changes outside na, sige, Sunday ngayon, Christian ako, so I will wear Christian shirts.
with all the verses, everything. And yung bag ko, yung sasakyan, yung jeep. Yung jeep? Pipili ako ng may verse. Pag walang verse, di ako sasakay. Dapat, ganun. Dapat yung jeep, yung tugtog, Christian music. Parang sobrang binago na panlabas. Yung office mo, table mo, puno-puno ng mga Christian, ano. Tapos, yung pang busy ako. Layas. Di ba? So, may Bible ka dito, no? Parang may altar doon. Kumbaga, minsan nakafocus doon sa panlabas na ano, pero yung kaloob-looban natin, yung puso natin, hindi pa natin nadideal. We need to subdue our hearts. We need to tame the heart. Para ma-tame natin yung ating mga tao, we need to tame our heart first. Amen? Pangalawang bagay, sabi dito, we are a new creation. Kung feeling natin tayo ay lumaki sa surroundings or pinalaki ng mundong ito na tayo kasi ganito na talaga ako. Hindi na ako magbabago. Baby, I was born this way. Hindi, ganito talaga ako eh. That's why we need to be born again. Amen? Born again. So that we can be a new creation. In born again, hindi yan, okay, member ka dito, born again ka na. Born again is an experience of accepting Jesus Christ as your Lord and Savior. Dahil doon, nung pinanggap mo ang Panginoon na born again ka, Spirit. Therefore, lahat ng mga experiences mo, hindi ka na tali. Again, yun, hindi na tayo tali. But we are now a new creation. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new has come. And this will not happen in a one-time event na okay, bukas okay na ako, tapos ngayon, ito yung lumang ako, tapos bukas bago na ako. Tapos yun na yun. Forever na hindi na ako magkakasala. Hindi. Minsan it has to happen every single day. We need to new creation. Kailangan nating maintindihan, maunawaan, araw-araw, bagong creation na pala ako. Hindi na pala ako yung dati. Kung nagkamali ka ulit, nagkasala ka, isuko natin sa Panginoon, Lord, patawarin mo po ako. Ibinibigay ko po sa iyo itong pagkakasala na ito. Tulungan mo ako na ma-overcome ito. Hindi yung pagkakatali natin sa kasalanan mawawala. Kasi maiintindihan natin na hindi na pala ako tali sa bagay na yan. Wala na yung tanikala ang sinasabi. Yung chains, no? Pinalaya na tayo ng Lord. Before natin tanggapin ng Panginoon sa buhay natin, nung di pa natin kilala si Kristo, parang normal lang. May ginagawa naman kasi ng lahat. Ay, wala na akong takas dyan. Siguro minsan, babawasan ko na lang. Ng kasalanan, medyo, na lang ako, paunti-unti na lang. Kung malakas ako magmura dati, mahina. No? Parang gano'n na lang ba yung, gano'n na lang. Gano'n yung nangyayari kasi tinanggap na natin na normal na siya sa atin. But when we encounter Jesus, nung tinanggap natin ng Panginoon, nagbago na tayo, binabago tayo ng Panginoon araw-araw. We are a new creation in Christ. Amen? Kaya whenever na makikita natin yung sarili natin na nandun tayo sa downward spiral, pababa yung parang spaghetti. Pababa yung, parang hindi na maganda yung nangyayari sa akin na. Parang nag-iiba na yung buhay ko. Yung mga salitang lumalabas sa akin. Iba na yung mindset, iba na yung words, sukot, emotion. No? Maybe we need to settle down to everything. Ihinto muna natin. At alalahanin natin, Lord, alam ko, I am a new creation. I am a new creation in Christ. And you can change me. Amen? And last, sabi dito, our hearts can only be tamed by the Holy Spirit. Again, yung change from within sa ating banal na spirito. Sa banal na spirito ng Panginoon. Sabi dito sa Jeremiah, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Yung puso daw ay sobrang mapandaya. Sinasabi talaga ng sex bomb. Nasundin yung puso mo. Follow your heart. Be happy. Basta wala kang tinatapakan tao. Go lang. Buti mo yung mga pangarap mo. Huwag kang manira ng iba, maging mabuti kang tao. Yun yung sinasabi ng mundo eh. Pero hindi pala yun sapat. Kulang yun. Kasi yung puso natin, pwede kang sabihin ngayon na ganyan yung gagawin mo. Bago na naman yan. Yung puso natin, up and down yan eh. Pabago-bago. Hindi siya consistent. No? Kaya minsan,
Kaya sinasabi natin yung relationship, yung romantic relationship, kailangan, it's a decision, hindi siya depende lang sa feelings mo. Kasi pag nakadepende lang yung relasyon mo, nararamdaman mo, pwede mo sabihin, ay, hindi na kita mahal. Bakit? Nagising na lang ako na sa'yo. Yung ibang, ang hirap pa sa iba, mag-asawa sila, tas ganun yung mangyayari. They did of marriage, and then, pagising lang, dahil lang sa naramdaman mo ngayon na, baka, hindi na pala kita mahal kasi ganito, ganyan. So we need really have to trust our heart always. But to entrust, to tame our heart. No? Yung Holy Spirit pa rin. Sabi dito sa Romans 8 verse 9, you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Kung tayo ay Panginoong Jesus, tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior mo, yung Holy Spirit nasa iyo. Amen. And because of that, change is possible. Taming the tongue and taming the heart is possible because of the Spirit that dwells in you. No? Itong same Spirit na ito, the Holy Spirit that resurrects Jesus from the dead, the resurrection power of God, is in us. Nasa atin yun. And because of that, kaya natin kayang mabago ang sarili natin. Yung mga nakagawian natin, yung mga bagay na humubog sa atin, ang Panginoon na yung Amen? The Spirit dwells in you. Sabihin mo nga, the Spirit dwells in me. Ang banal na Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Hindi siya nandiyan dyan para sumanib sa'yo na magbabago ako ngayon. Sige ako si Holy Spirit. Ay, parang iba yun. Diba? Hindi gano'n. Hindi ka sasaniban yan. Tapos sir, control mo lang ngayon, magiging mabuti ka ng tao. Dahil yung Holy Spirit kontrolin ka. Hindi po nagpo-possess ang Holy Spirit. It guides. Nililid niya tayo sa kung ano ang dapat nating gawin. Hindi ka nawawalan ng consciousness kung ano yung tama at mali. Kundi ginagabayan tayo ng Panginoon. No? Minsan gusto natin parang pwede bang instant na lang, pagising ko, mabait na ako. Sana, no? Pero hindi. Hindi talaga. Ayan, pwede tayo matapos. Now, what now? Ano naman ngayon ang gagawin natin with given all of these things na share natin? No? Kung naaalala nyo pa, sabi doon, to tame the heart, to tame the tongue is to tame the heart. And we are a new creation in Christ. Share natin, our hearts can only be tamed by the Holy Spirit that dwells in each of us. Sa Panginoon. Kung meron pang hindi tumatanggap sa Panginoon, accept natin si Jesus sa buhay natin, and then the Holy Spirit dwell in us. What now? Ano yung kailangan natin gawin? Una, is to ask God to search. Sabi dito sa Psalm, search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. This is King David saying to God na, Lord, alam ko hindi ako laging tama, hindi ako laging matuwid. Lord, siyasatin mo yung puso ko. No? Sino mas nakakilala sa'yo? Hindi ikaw, kundi ang Panginoon. No? God is the only one who knew us fully, yet love us deeply. Imagine mo yun, minsan ng image para lang mahalin tayo ng iba, pero si God, alam niya na kung ano ka, yung kaibuturan ng puso mo, alam na niya yan, pero minahal pa rin niya tayo. Need to ask God to search our heart. Huwag nating isipin na, hindi, kaya ko to, mabait naman ako, nagsimba naman ako ngayong Sunday, tapos sumatin naman ako ng D-group, tapos nagba-Bible study naman, tapos nagbabasa naman ako. Okay naman ako, kaya naman. Huwag tayo sanang magpakumpiyansa na nakabase tayo sa sarili lang natin. But every day, let's ask God, Lord, see if there's any offensive way in me. Tulungan mo ako, Lord. Kung meron mang nakaka-offense sa'yo, sa puso ko, tulungan mo ako and lead me in the way everlasting. Kung si David nga, si Haring David, the man after God's own heart, ito yung kanyang sinasabi. Ano si Atan? Ano ba si Atan? Si Atan, na malaki yung tiyan. Yun lang. Tapos magyayabang ako na, Lord, alam ko na to, kaya ko na to. Alright? We need to have this humility to ask God, Lord, search mo yung puso ko, siyasatin mo yung puso ko. Kung may mali man, tulungan mo kung itama to. Pag nag-reveal si God sa atin ng mga mali sa buhay natin, hindi niya sinasabi yan para hiyain ka, yan kasi ganyan ka kasi, hindi ka kasi nagaganyan.
mabasa ng Bible kasi ganyan. Sama-sama ng ugali mo. Hindi ganun si God. That's not God speaking. Maybe tayo lang yung nagkaganon sa sarili natin. Nilalabas ni God yung mali sa atin para saan? Para maisuko natin sa Kanya. Kasi kung hindi tayo aware, kung hindi natin alam kung ano yung mali sa atin, magpapatuloy tayo sa ginagawa natin. That's why we need God, we need the Word of God, we need the people na magko-correct sa atin na parang medyo hindi yata maganda yan. No? Huwag actually offended sa mga ganung bagay. I hope, and let's pray, let's believe na these people are really concerned about me. Relationship with God. Mag-rely tayo sa Panginoon. Pangalawa, tatlo lang to. Puro tatlo tayo ngayon. Is this, fill your heart with God's Word. Punuin natin ang puso ng salita ng Panginoon. Kung napuno na tayo ng maraming bagay, ng mga discouragement, ng mga negative things, punuin natin ng salita ng Panginoon. Sabi dito, how can a young person stay on purity by living according to your word? I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So nakatulad tayo ng psalmist. No? I'm saying this that I'm perfect na ginagawa ko to. But I hope and I pray na tayong lahat, we strive to do this. Na sama-sama tayo na i-goal natin. Na Lord, tulungan mo ako na itago yung yung salita mo sa puso ko that I may not sin against you. No? Paano natin ma-retain yung purity natin? Is this, fill our hearts with the Word of God. So una, ask God to search your heart. Pangalawa, fill our hearts with the Word of God. No? Kumusta tayo sa pagbabasa natin ng salita ng Panginoon at sa devotion natin or pagre-reflect natin sa Word of God. Lastly, call natin si Pastor Pips. So music, yan. Lastly is this, surrender your heart to Jesus. Kung hindi natin kayang kontrolin ang ating mga dila, we can control it by taming our hearts. And yung heart natin ay sobrang mapandaya, parang wala nang solusyon. We need to surrender it to Jesus. Because only Jesus can change us. Magbabago ng tayo lang, hindi natin kaya ng tayo lang. We need Jesus every single day. Sabi dito, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Wash you sinners and purify your hearts. You double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. We need to humble before God. It needs humility para lumapit tayo sa Panginoon. Kasi pag hindi tayo lumalapit sa Panginoon, mayabang tayo. Kasi akala natin, kaya natin. No? Last verse for this morning is this. Sabi sa Psalm 19, these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight. Lord, my rock and my redeemer. Lord, hindi ko kaya. Lord, ang dami kong naranasan. Lord, nabuild ako ng hindi magagandang salita. Pero nawa, itong aking mga salita na nanggagaling sa aking bibig. At ang meditation at pagbubulay-bulay ng aking puso ay maging nakalulugod sa iyo. Sige po, let's all stand. Tayo po tayo lahat. It is impossible to tame our tongue. It is humanly impossible na baguhin ang ating mga sarili. But because of Jesus, dahil sa Panginoong Hesus, pwede tayong magbago. Sariling kakayanan natin, mahirap sa sariling effort. Pero walang imposible sa Panginoon. Antayin natin yung song natin kanina na yung banal mong tahanan. Lord, mo na yung buhay ko.
Kahit na ganito ako, minsan nahihirapan ako, hindi ko maisuko lahat sa iyo. Hindi, Panginoon, loobin mo nawa na yung buhay ko ay maging banal mong tahanan, na maging nakalulugod sa iyo. Ang Diyos ay hindi pa tapos, ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay sobrang mahal tayo, mahal na mahal ka ng Diyos. At hindi yung sitwasyon natin ngayon sa buhay natin ang dulo ng lahat ng ito. May pag-asa. May pag-asa. Dahil sa Panginoong Isus, we have hope. At tulungan nawa tayo ng Panginoon. Din tayo ni Pastor Pipoy dun sa song natin kanina. Dulog natin yung puso natin sa Panginoon. Sabi ng lyrics, ang puso ko ay dinudulog sa iyo. Magpapakumbaba, magsusumama. Let's be humble, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Lord, gusto ko nang ayusin, Lord. Gusto ko nang i-surrender sa iyo itong buhay ko. Gusto ko maranasan yung gano'ng kakabuti sa akin. Puso ko tulog sa iyo. Maging gabatin mo, ikaw ay mamasdan, makalika sa iyo ay ang puso ko tulog sa iyo. Nagsusumamo, paging gabatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniika sa iyo ay loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lugmok ka ng iyong wagas na pagsimba, daluyan ng walang hanggang mga papurit. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Ang puso ko'y dinulog sa iyo. Let's surrender to God our hearts. Lord, all humility, Lord. Yes, God. Amen. Yes, Lord. Paging gabatin mo, Yes, Lord. ikaw ay mamasdan, makaniikat sa iyo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging tahanan. Luklukan ng iyong wagas na daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Loobin mo buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes,
God, lumalapit kami ng buong pagpapakumbaba. Nagsusumamo, Panginoon, na patuloy mo, Lord, na loobin. Nabaguhin mo, Panginoon, ang aking mga puso. Hingi kami tawad, O God, sa mga panahon na hindi kami nagtatapat sa iyo. Sa mga panahon na pinipili namin ang kasalanan, imbes na sundin ka, Panginoon. Sa mga panahon na hinahayaan namin, Lord, mga emotions namin, Lord, ang manguna sa mga panahon, Lord, na hindi namin kinoconsider yung pangungusap ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, humihingi, Lord, buong pagpapakumbaba, kaming lumalapit sa iyo, O Diyos. Panginoon, kailangan namin. Lord, sa iyo lamang kami magkakaroon ng pagbabago. Sa iyo lamang kami magkakaroon ng Panginoon, sa iyo lamang nagkakaroon ng posibilidad, Panginoon, na ma-overcome namin lahat ng aming dadanasin. Panginoon, sa iyo lamang kami magkakaroon ng buhay, O God. Sa kabila ng mga nararanasan namin sa pang-araw, punuin mo po ang bawat isa sa amin ng iyong salita, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, if we are everything that is happening us, O God, nadi-discourage kami, nalulungkutan kami, Panginoon, sa iyo kami hahanap ng ligtas, Lord God, na place, Lord, na place, Lord God. Sa iyo kami makakahanap, Panginoon, ng comfort, sa iyo kami makakahanap ng strength, sa iyo kami makakahanap ng peace. Panginoon God, we can all have this, God, while we live in this world. Habang nandito kami sa mundong ito, Panginoon, sa iyo lamang hanap ng kaginhawaan. Maraming salamat, God. Dalangin namin, Lord, na tulungan Lord, sa paglabas namin sa simbahang ito, sa pagharap namin sa araw ng bukas, Lunes, pagpasok sa eskwela at sa trabaho at sa mga negosyo, sa pagharap namin, Lord God, sa mga tao. Tame our hearts, O God. Ikaw yung mag-tame ng puso namin, mag-tame ng tongue namin, Lord God. Tulungan mo kami, Lord, nawa the words that comes from would be pleasing to you, God. The meditation of our hearts, God, would be pleasing to you, Panginoon. Lord, fill us with your word. Punuin mo kami ng iyong salita, O God. Punuin mo kami sa bawat araw, Panginoon. Panginoon, dalangin ko po, Lord God, bawat isang narito ngayon, even yung mga nasa online, Lord. Dalangin po namin, O Diyos, ang iyong pagsama, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Dalangin namin, God, ang bawat isa sa amin ay maging pagpapala, Panginoon. Maging mensahe ng pag-asa, O God. Mensahe ng katotohanan ng buhay at ng hustisya, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God, na ma-live out, ipamuhay namin ang iyong salita, Panginoon. Tulungan mo kami, God, na mag-create ng impact sa mga tao na aming makakasalamuha ngayong week na to at sa mga paparting pa ng mga linggo. Tulungan mo kami, Lord, na maging buhay na patotoo, living testimonies, God, of how great and how awesome you are, how amazing your love is sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, naranasan namin ang pagmamahal mo. Dito kami manggagaling, Lord God. Dito magmumula lahat ng bagay na sasabihin namin at gagawin namin, Panginoon. Hindi man naging mabuti ang mundo sa amin, Lord, meron kaming mabuting Diyos na aming kasama. Hallelujah. Thank you, Jesus, na hindi mo kami iniiwanan. Dahil sa iyo, kaya naming mamuhay, kaya naming mag-create. And we are not to be the tail, but we are meant to be the head, oh God. Help us, God. Bring us to positions where we can influence and create impact to other people's lives, Panginoon. Na ma-declare namin kung sino ka sa buhay namin. Maraming salamat, O Diyos. Ang iyong pagpapala bawat isa, Panginoon. At let your Holy Spirit, God, speak to us, convict us, God. Let your word fill us, God, and search our heart, O Lord. We surrender our hearts to you, our will to you, and our future to you, O Lord. Hallelujah. We bless you. We honor you, God. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. God bless